Please turn your Bibles to Titus chapter 1 and verse 6. If anyone is above reproach, the husband of one wife, and his children are believers, and not open to the charge of debauchery or insubordination. What I want to share with you today is why I believe that Titus 1 verse 6 refers to believing children. Ito yung aking naging position dati, and I will maintain that position and explain why. Now, magiging iba pagdating sa application. Hindi ibig sabihin ng pag sinabi nating application, wala na talaga magiging elder. Pagka yung mga anak mo, puro mga unbelievers or meron mga maliliit na mga bata na hindi pa sila mga Christians. Well, as I thought about it, na-realize ko na it's really not that simple. Hindi dahil ganun na nakalagay dito, ibig sabihin automatic pagdating sa application, ganun na lang kaagad yun. Because there are several instances na may kita natin, hindi ganun siya kadali i-apply. For example, ako, dati single, tapos maayos ang lakad ko sa Panginoon. And then after so many years growing in spiritual maturity, nakita ng mga kapatiran na talagang pwede akong maging elder. Nagkakaedad na ako. Sabihin na lang natin, 45 na ako. Saka ako naging elder, pero all throughout that time, single ako. Tapos nung naging elder na ako, saka ako nakapag-asawa pagdating nung 47 na ako. So, saka pa lang ako nagkaanak pagdating nung 48 na ako. So, pagdating nung 50, 51, 52, 53, doon pala lumalaking aking anak. Dumating na siya ng 4 years old, 5 years old, hindi pa naboborn again yung aking anak. So, what does that mean? Does that disqualify me? So, makikita natin na may mga sitwasyon, no? Maaring talagang itong taong ito, tapat sa salita ng Panginoon Diyos, faithful sa pagtuturo sa kanyang anak, pero nandyan na siya by God's providence, nilagay na siya ng Panginoon Diyos para maging elder doon. Kaya lang, nagkaedad nga siya bago siya nagkaanak. And so kailangan tingnan natin how these two passages are going to apply. Itong nakalagay sa 1 Timothy chapter 3 at saka sa Titus chapter 1. And it will really require wisdom. And so today, before we begin once more, hingin po natin ang gabay at ang awa ng Panginoon sa ating pag-aaral. Heavenly Father, kami po ay nagpapakumbaba, and we really ask that you open our eyes that we may behold wonderful things from your word. Give us understanding, give me understanding and ability to present your word in such a way that will bring clarity and understanding to your people. And we pray, Father, that you will guide us in this whole process. We pray that this will stir up a real passion and commitment to studying your word, not just in one translation, but in different translations or even in the original language. Marami pong salamat, aming Panginoon. We now commit to you our study and pray for your blessings in Jesus' name. Amen. I-remind ko lamang tayong lahat, ano ba ang tinitingnan natin dito sa Titus chapter 1 verses 5 up to 9? We are looking at the qualifications of elders. Series itong ginagawa natin. We're looking at the whole letter of Paul to Titus. Tatatlong chapters lamang ito, maikli lang ito. Nadaanan na natin yung introduction ni Paul sa chapter 1 verses 1 up to 4. And then tayo ngayon ay nasa section na kung saan makikita natin tinututukan ni Pablo yung mga qualifications para sa mga elders. Sa Titus chapter 1, beginning in verse 5 up to verse 9. So nakita natin na ang summary qualification that covers lahat pa ng ibang mga detalye ng mga qualifications dito sa verses 5 up to 9 is the term na nakalagay dito, above reproach. Yan ang term na nagsa-summarize kung anong klaseng qualification dapat ang meron sa isang gusto na maging elder. Dapat siya ay above reproach in different aspects ng kanyang buhay. And in Titus, may kita natin ang unang aspeto na dapat siya above reproach ay dapat sa area ng kanyang marriage at ng kanyang pamilya. Pangalawang bahagi na dapat siya ay above reproach dun sa kanyang character or dun sa kanyang conduct na makikita natin, merong listahan muna na what he is not to be and what he is to be
So, dalawang aspeto may kita natin doon. And then thirdly, may kita natin the way he handles the Word of God and he teaches the Word of God. Ano ang dapat niyang conviction pagdating sa salita ng Panginoon at yung kanyang skill sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. Yun ang tatlong major na aspects na may kita natin dito sa Titus chapter 1 verses 5 up to 9. Blameless siya dapat dito sa tatlong bahaging ito. Now, last time, tiningnan na natin yung dalawang aspeto. We looked at, first of all, that an elder must be above reproach in his marriage relationship kung siya ay may asawa. Of course, kung wala kang asawa, you're not being required to get married. Hindi sinasabi ni Pablo na pag ikaw ay walang asawa, dapat mag-asawa ka muna bago ka maging elder. Kasi kung ganun, edi Paul would be contradicting himself. Kasi siya mismo, sabi niya, ako gusto ko sana marami sa inyo katulad ko. Walang asawa, so that he might be of complete devotion to the Lord Jesus Christ. But he admits, kanya-kanyang spiritual gift yan. May iba, may gift of celibacy, katulad ko. May iba naman, gift of marriage naman. Merong inilaan sa kanila ang Panginoon na isang tao na makakasama nila, na magiging blessing sa kanila. So, regalo din ng Panginoon Diyos ang kasalan. Kaya hindi pwede na sinasabi ni Pablo rito na nire-require niya na ang mga elders ay magkaroon ng asawa dahil siya mismo walang asawa. Okay, so anong ibig niyang sabihin when he says na dito na dapat above reproach siya sa kanyang marriage kung may asawa siya? Well, the Greek phrase literally reads this way, that he must be a one-woman man. Maraming pananaw o iba't ibang mga pananaw ng mga commentators diyan, pero although merong disagreement, ang pinaka-obvious at simple na interpretation nito is that a man must remain faithful and true to his wife. So pag ikaw ay may asawa, dapat ikaw ay tapat sa asawa mo. This was particularly important in Crete because of the rampant immorality that pervaded in the island. Napaka-importante nito. Dapat tinitingnan lagi natin itong konteksto. No? Dahil dito sa konteksto na yung mga tao dito sa Crete, makikita natin dito na, for example, nakalagay sa verse 12 of chapter 1, one of the Cretans, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. Parang ito ay isang description na sumasaklaw na ng lahat ng mga immoralidad, lahat ng kasamaan na nangyayari dito sa mga tao na nakatira dito sa island of Crete. Kaya sinasabi niya, dapat ang isang elder, kabaliktaran noon. He should be faithful to his wife. It was common for wealthy men sa kanilang panahon noon to have relations with servants in their homes, mga katulong, mga kasamahan nila, mga alipin nila sa bahay. Yung mga mayayaman, they have sexual relations with them. Tapos, meron pa silang sexual relations with prostitutes in pagan temples and with their wife. Parang ordinaryo lang sa kanila yon. Kaya sinasabi ni Pablo, huwag niyong gagayahin yung mga Cretans. Hindi dapat ganun. Kung ikaw ay magiging elder, dapat sa bahay mo, isa lang ang asawa mo, tapos ikaw ay tapat sa kanya. So Paul is saying that this is unacceptable for the elder. Na kung sino-sino lang na kasama mo sa bahay, kung merong 3 babae doon, you'll have sexual relations with them. Pag ikaw ay magsasamba o pupunta ka sa isang lugar, makakita ka ng prostitute doon, you have sexual relations with them. That shouldn't be happening. He must be completely committed to his wife in every way. Yan ang unang pinapakita dyan. He must be above reproach in his marital relationship. Pangalawa na pinapakita rito, the elder must be above reproach in his parenting, sa kanyang pagiging ama. A father must be actively involved in the faith development of his children. Kinakailangan siya ay actively involved, proactive siya. Hindi katulad ng ginagawa ng ibang mga tao na para bagang wala man lang pakialam sa kanilang anak. Para sa kanila, pinag-aral ko na yung anak ko, kaya nga pinasok ko sa school na to, kaya nga pinadadala ko yan sa Sunday school para sila, baguhin nila yung aking anak. No, that should not be the attitude. Dapat, yung isa na magiging elder, iniisip niya na yung mga tao sa kanyang bahay, nais niyang sila ay maligtas. Gusto niya, by his influence, by his prayers, by his counsel, by his evangelism, sila mismo madala sa Panginoon.
Okay, parang hindi controversial yung mga bagay na yun. Dapat lang. If you are going to be a leader of a bigger number, abay, kailangan yung smaller number, kaya mo silang impluwensyahan, kaya mo silang dalhin sa Panginoon. Kung babagsak ka na dalhin sa Panginoon o tulungan yung mga kasama mo sa tahanan na mapalapit sa Panginoon, kung di mo magawa yun sa isang maliit na bilang, a small number of people, how can you expect to bring a larger group of people to the Lord? Kaya yan ang test case. Pwede kang maging leader kung sa maliit na sitwasyon, successful ka. Kung hindi ka successful sa maliit, how can you expect to be successful in a larger number? So, hindi controversial yung bagay na yun. Pero anong nagiging controversial dito sa text na ito ng Titus chapter 1 verse 6? Etong bagay na ito na nakalagay, sabi rito, and his children are believers. Yung salitang believers na yon are believers not open to the charge of debauchery or insubordination. Just because of one word, parang marami ng mga mananampalataya, mga Bible teachers ang nagkakaiba ng posisyon. There are a group of believers who think or who feel na ang ibig sabihin ng Greek word dito that is translated in English Standard Version as believers, it should be translated faithful. Sabi nila. Pero sabi naman ng iba, they insist, hindi. This should be really translated, believers. Kaya ngayon, gusto kong ipakita ito sa inyo. At inuulit ko, siguro ang isang objective ko rito is to really help you. Para ba, kumbaga, maipakita sa inyo, ganito pala kung paano mag-interpret ng Scripture. Ganito pala ang gagawin mo pagka merong mga debate, sabi ng isang set ng mga commentators ganito, sabi ng isa set ng mga commentators ganyan, paano ka magde-decide para sa iyong sarili kung ano pinapakita nito? At again, there will be Bible scholars who will be disagreeing with me, and I'm not even saying that I'm a Bible scholar, pero sa aking limited na understanding, using yung context ng Titus, nakikita ko na ang tinuturo rito is believers, and I'd like to prove that to you. Now, inulit ko, no? Hindi ang magiging application nito is, hindi ka na pwede talagang maging elder hanggat ang lahat ng mga anak mo Kristiyano na kagad ngayon, as in ngayon. Maraming mga sitwasyon na dapat tingnan natin, how is this going to be applied now in your particular situation? So, hindi siya ganun kasimple, and we will need wisdom, we will need to pray to the Lord regarding that. Now, tingnan muna natin yung isang perspective muli. There are Bible scholars who say na ang translation dapat nito is hindi believers but faithful. Siguro yung isip ng iba sa inyo, ano ba ang kahalagahan nun? Kung faithful ba ito o believers, pare-pareho lang yan. Hindi yan ganun na pare-pareho. Kasi pag sinabi mo lang faithful, ang pananaw ng iba, ganito ang ibig sabihin nun. Yung mga nagsasabi that this simply means faithful children, they argue this way. By faithful children, sabi nila, it cannot mean converted ones or true believers in Christ. Sabi nila, for it is not in the power of men to make their children such. Wala sa kapangyarihan daw ng tao o ng elder para maborn again yung kanyang mga anak. If otherwise qualified, they're not being so, na yung mga anak daw nila ay hindi mga Christians, can never be an objection to their being elders if otherwise qualified. At most, the phrase can only intend that they should be brought up in the faith, in the principles, doctrines, and ways of Christianity, or in the nurture and admonition of the Lord. Ang ibig sabihin, pag sinabing faithful, pagka yung bata, sumusunod na sa kung ano yung tinuturo mo sa kanila, masunurin yung anak mo, hindi rebelde yung anak mo, hindi lantarang nakikita na inaaway ka ng anak mo, o di kaya lantarang nagwawala yung anak mo, nagbibisyo, umiinom, tapos nagwawala sa kalye. So sabi nila na, pag hindi ganun yung anak mo, pag siya ay faithful in the sense na masunurin sa'yo, napapasunod mo yung anak mo, willing na sumusunod yung anak mo dun sa iniuutos mo sa kanya, sabi nila, pwede na yon. Qualified ka na. Okay, yun yung sabi ng isang grupo. Sabi naman ng kabila, sabi nila, hindi. Ang ibig sabihin niyan, believers. Ang paliwanag naman ng isang grupo, yung mga faithful, sabi nila, hindi pwede na yung iniuutos ni Pablo doon sa 1 Timothy 3 na hindi naman nakalagay doon na elders ay dapat yung mga anak nila ay Christians. Bakit sa Titus gagawin ni Pablo mas mahirap yung kondisyon? Bakit niya dinagdagan? So yun naman ang pananaw ng iba. Buksan ninyo yung mga Biblia nyo sa 1 Timothy chapter 3.
Gusto kong tingnan ninyo to para makita nyo lang yung pagkakaiba rito. No? 1 Timothy chapter 3, nakalagay rito yung isang listahan ng mga qualities na nire-require ni Pablo bago ka maging elder. Sabi niya doon sa 1 Timothy chapter 3 and verse 4, he must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? So ang pinapakita rito sa 1 Timothy chapter 3 verses 4 and 5, basta ikaw, isang lalaki na kaya mong mapasunod ang iyong mga anak in submission with all dignity. No, may dignity, maayos yung paraan na ginagawa mo kaya nagsasabit yung mga anak mo. Hindi yung may hawak ang latigo para mapasunod mo yung anak mo, ginugulpi mo sila, binubugbog mo sila para lang sumunod sa'yo. So, nanginginig yung mga anak mo na sumusunod sa'yo. Hindi. You bring them up and you bring them to submission with all dignity. So, walang sinasabi dito na yung mga bata kailangan maging Kristiyano. So, ang sabi nila, bakit i-require ni Paul dito sa Titus na dapat sila maging mga mananampalataya? Parang pinahirapan niya. Well, ito ang isang pwede kong maisagot patungkol doon. Kung ikukumpara ninyo yung listahan ng Titus at saka ng 1 Timothy chapter 3, makikita nyo rito listahan ng 1 Timothy at saka listahan ng mga qualities na nakalagay sa Titus. At isang mapapansin nyo rito na hindi kompleto. Walang isang listahan na makikita mo lahat ng qualifications. In other words, for example, sa 1 Timothy, meron nakalagay above reproach. Sa Titus, meron din. Sa 1 Timothy, meron nakalagay husband of one wife. Meron din sa Titus. Sober-minded, meron. Ang katumbas niyan, discipline sa Titus. Sa 1 Timothy, self-controlled. Meron din sa Titus yun. Sa 1 Timothy, respectable. Pero pagdating sa Titus, walang nakalagay na respectable. Sa 1 Timothy, may nakalagay hospitable, meron din sa Titus. Sa 1 Timothy, merong able to teach. Titus, merong able to give instruction. Sa 1 Timothy, not a drunkard. Sabi rin ng Titus, not a drunkard. Not violent but gentle, sabi ng 1 Timothy. Not violent, sabi ng Titus. Pero pagdating dito, quarrelsome, parehong meron. Not a lover of money or not greedy for gain, pareho. Pagdating dito sa cares for God's church, God's steward, pareho. Pero, pagdating ng not a recent convert, walang nakalagay sa Titus na not a recent convert. Parang ang mas mabigat pa dito nakalagay sa 1 Timothy. Kasi dito sa Titus, walang nakalagay not a recent convert. Then dagdag pa nito, nakalagay dito sa 1 Timothy 3:7, well thought of by outsiders, na hindi naman nakabanggit sa Titus specifically. Pero pagdating mo naman ng Titus chapter 1 verse 8, a lover of good, upright, holy, may nakalagay, pero sa 1 Timothy, wala ding nakalagay na ganun. Ang point is, hindi mo pwedeng sabihin na yung isang portion, bakit mas mabigat o mas maraming requirements si Paul? Dito, wala. Kasi pwede mo ngang sabihin, ganun din nga sa 1 Timothy. Merong mga nakalagay doon na hindi niya binanggit sa Titus. So kung merong binanggit si Pablo sa Titus na hindi nakalagay sa 1 Timothy, hindi malaking problema yon. Merong kadahilanan si Pablo kung bakit hindi niya sinama yung ibang qualities dito sa kabilang listahan at kung bakit niya sinama dun sa kabila. Okay, so yan ang isang bagay na sa tingin ko, hindi natin pwedeng magamit na argumento yon. Kasi kung gagamitin nating argumento na ba't mas mabigat dito, pwede rin natin sabihin, bakit din mas mabigat yung ibang mga dinagdag ni Pablo na nakalagay sa 1 Timothy kesa sa Titus. Okay, now, pangalawang argumento na gusto kong ipakita sa inyo, which is, sa palagay ko, itong nakalagay sa 1 Timothy chapter 3 verse 4, manage his own household well, keeping his children submissive. Ito ay, although mukhang pareho sa Titus chapter 1 verse 6, his children are believers or not open to the charge of debauchery or insubordination, sa tingin ko, itong nakalagay sa Titus chapter 1 verse 6 ay dagdag pa ni Pablo dito sa sinabi niya sa 1 Timothy chapter 3 verse 4. I don't think that is exactly parallel, parehong-pareho. Kasi ang argumento ng mga nagsasabing faithful, parallel daw ito. Na itong nakalagay sa 1 Timothy 3 verse 4, managing his own household well, keeping his children submissive, yun lang ang ibig sabihin itong nakalagay sa Titus chapter 1 verse 6. So it must be faithful.
Sa tingin ko, hindi. Now, let me explain why I don't think pareho sila. Titus chapter 1 verse 6 has a different focus. Tingnan ninyo, ibig ko sabihin. Sa 1 Timothy chapter 3 and verse 4, tingnan niyo ang focus. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. Sino ang subject dito? Sino ang gumagawa? Sino ang kumikilos? He. Ibig sabihin, the focus of 1 Timothy chapter 3 verse 4 is in the ability of the elder. Yung elder ang focus dyan, siya yung subject. Yung abilidad niya, his ability to manage his household well. So siya yung pinag-uusapan ni Pablo doon. Pero pagdating natin sa Titus chapter 1 verse 6, hindi na yung elder ang focus at yung kanyang ability. Sabi dito, his children are believers and not open to the charge of debauchery or insubordination. It's not talking about the ability of the elder to bring his children to submission. It's talking about his children. Yun ang subject doon. Sila yung pinag-uusapan. Kaya nga, ito nilagay ko dito, the focus of Titus 1 verse 6 is in the character of the children, not the ability of the elder. At ano yung dalawang bagay na pinapakita doon? Positively, his children are believers. Whether you say, yan ibig sabihin faithful or believers, again, the point is, ang pinag-uusapan, yung anak, hindi ang pinag-uusapan, yung lalaki o yung elder. So kahit faithful lang ilagay mo rito, the focus is the character of the children. So, it's not exactly parallel. Hindi pareho. Ulitin ko, no? 1 Timothy 3, pinag-uusapan yung ability ng lalaki para mag-submit yung kanyang mga anak. Para bang ganito? Hindi ibig sabihin na ako, for example, ay trainer ng mga hayop, ng leon, ng mga tigre, at may hawak akong latigo. At sinabi ko na sa isang palo lang, napapasunod ko yung mga tigre at leon para patalunin sa isang malaking hula hoop. So, makakatalon sila doon dahil may hawak akong latigo. It does not say anything regarding the character of the animals. It simply shows the ability of the trainer to bring them to submission. Kasi posible, baka pag binaba ko na yung latigo ko at alam ng mga leon, nandun ako sa loob ng kulungan, wala akong hawak na anumang latigo, at nagugutom sila, at sinabi ko dun sa mga leon at mga tigre, hello, kitty, tumalon nga kayo dito. Sigurado, imbis na tumalon sila dun, kakainin nila ako. Kasi ang pinag-uusapan na dito, yung character ng mga leon at ng mga tigre. Hindi na pinag-uusapan yung abilidad noong trainer para ipasubmit sila. So nakikita ko dito, iba yung focus Kaya isang bagay yan na dapat nating tingnan. Hindi siya exactly parallel. Kasi yun ang argumento na ginagamit ng mga taong naniniwala, it must be faithful kasi parallel daw siya. I don't think so. Here are my other reasons kung bakit hindi rin ganon. More Bible versions favor the translation, children who believe. Now, itong isang bagay na kailangan natin maintindihan. These Bible translators are not people who are ignorant of Greek. These are Bible scholars. Ito mga tao na talagang very careful in interpreting Scripture. They are always looking at the contexts. They have access to the best Greek grammar and lexicons. And kinumpara nila, tinignan nila ng mabuti kung ano ba dapat na translation ang nilagay dito. So, merong magagawa yon pag tayo ay nag-i-interpret ng Scripture. Tingnan natin, sino bang mga translators o ano ba ang kanilang mga ginawa. And sa aking tingin, that if majority of these translators, na yung mga ibang translation na masasabi natin are not just paraphrases, but they are word-for-word translations, I think mabigat yun na argumento. Kailangan i-consider natin yon. Now, tingnan ninyo to, bilangin lang natin. Yung mga translations na nagsasabi na ang dapat na translation ng Greek word na pistos should be faithful ay ang mga ito. Faithful children, King James Version, Literal Version, Holman Christian Standard Bible, Net Bible, and Young's Literal Translation. 5 in all. Medyo may problema siguro yung iba sa King James Version. Kasi sabihin ng iba, kasi yung mga manuscripts na ginamit dyan, hindi pa nila nakita yung mga original. Maaring sabihin nila na ganun. Tapos yung mga iba dito, literal, yes.
Holman Christian Standard Bible, medyo bago. Net Bible, medyo bago din siya na translation. At saka Young's Literal Translation. Okay, yan lang 5. At least sa mga nakita ko. Now, look at believers. Tingnan nyo. Children who are believers. Analytical Literal Translation. Nakalagay, having faithful or believing children. Amplified Bible. Authorized Standard Version. Concordant Literal Version. ESV. Plus, Good News Bible. God's Word. International Standard Version. Modern King James Version. The Message. New American Bible, Barclay Translation, New American Standard Bible, NIV, New Living Translation, New Revised Standard Version, Revised Standard Version, Today's NIV, Webb, West's Expanded Translation, Moffat's Translation, Goodspeed, Weymouth. 23 in all. Inulit ko, no? We're not talking about scholars na walang alam sa Bible. These are people who have access to the best lexicons. These are Greek scholars. Hindi basta-basta rin itong mga to. So, you're talking of 23 versus 5. You will now consider, why did they make that decision? They could have easily placed faithful, kung yun ang tingin nila, pero bakit halos lahat ang mga ito, 23, ginamit nila believers? So I think isang bagay yun na dapat din natin pag-isipan.